mai-apply po sa aming kanya-kanyang mga ministries. Salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, may question ba kayo sa previous na study natin? Kasi ngayon, magko-concentrate tayo sa kung paano mag-outline ng book, ng isang book, without looking sa mga study Bible o kaya mga commentaries. Ikaw mismo ang matututo kung paano mo i-break yung isang book. Pero dito, magko-concentrate tayo siyempre sa mga prophetic books. As a review, ano na kasi ang prophecy? Okay, yung speak forth at saka dalawang bagay, yung predictive at saka didactic. Yan, predictive and didactic. And sa scripture, sa Bible, meron tayong 16 na prophetic books. 4 sa major prophets and 12 sa mga minor prophets. And then isa sa New Testament, yung Apocalypse, Revelation. Okay? So, bali, 12 plus 4, 16 plus 1, 17 na books. So, kung ituturo mo yon, yung Isaiah, siguro mga 3 months mo, o baka more than 3 months kasi nasa 60 chapters yun. Nasa siguro 6 months, 5 months mo siyang i-preach sa nakailang Sunday ka sa Matthew? February. Oh, November? Oh, okay ayos. Pwede. So, which means, kwan siya. Yung slow yung present mo nung okay. So kung Isaiah 60 chapters, baka more than baka abot din ng mga 10 months, 11 months. More or less ganoon. So hindi ka mauubusan ng ituturo mo at hindi ka rin mararatel kada Sunday ano kayang message ko, ganon. Oo. And ang ginagawa ko, binabasa ko na ng Monday yung text, Monday, Tuesday, Wednesday. Pagdating ng Friday, mag-start ng chart. Kasi Saturday, hindi ka na dapat nagpupuyat ng Sabado. Dapat natutulog ka ng maaga para fresh pagising ng Sunday morning. So, Sabado, hindi na dapat nagle-labor. Kumbaga, pina-finalize mo na lang, nilalagyan mo na lang mga illustrations or kung ano man yung mga additional na incorporate mo dun sa message. Okay lang, Tagalog na walang English speaking. Walang Hangul. Walang Hangul. Okay. So, prophecy, didactive at saka predictive. And then yung prophecy is si Jesus Christ ang pinaka message ng mga prophecies, siya yung center dito. At yung Holy Spirit, siya yung talagang guide natin or teacher natin when studying prophecy. Outlining prophetic writings. Ano ba ibig sabihin ng outlining? Sino ang mahilig mag-outline dito? So, punta kayo sa manual nyo, sa outlining prophetic writings. Sa gagawin natin, meron tayong systematic kasi ito. So, meron siyang 3 step. Yung O, I, OIA. Sinong familiar dito sa OIA?
Yan. Alright. Di pala ako mahirapan nito. Interpretation at saka yan. Yan ang gagawin natin sa ating course. Ito ang gagamitin natin. So, systematic siya kasi may steps kang gagawin. Hindi ka basta basahin mo yung text tapos lalagyan mo na kagad ng interpretation. Dadaan ka muna sa observation. Ito po sa study time ninyo, 60% ang or more ang gugugulin mo sa observation. Okay, dito ka talaga babasahin mo ng ulit-ulit yung text. Kung kaya ay babasahin mo muna yung buong book. And then dito, mga panalang dito. At 30% na lang sa interpretation and then 10% sa application. Kasi saglit na lang application. Ang pinaka-importante dyan is nandito ka. Once na pag accurate yung observation mo, accurate yung interpretation. Pag accurate yung interpretation mo, magiging accurate yung application. Pero kung sa observation pa lang ay pumalya ka na, alam mo na yung susunod doon. Palyado na hanggang dito sa application. Okay? So, pag palyado yung observation mo, ang magiging resulta niyan ay tinatawag natin na false. False teaching or false theology. Kung nagkamali ka sa observation. Lahat naman tayo nag-observe, di ba? Sino yung hindi nag-observe? Pag nag-observe tayo, pupunta ka sa palengke, mag-observe ka. Hindi ka naman bibili ng isda, kukunin mo na lang itong 1 kilo. Ganun. Di ba, Pasara? Ayun, pag may suki na, tiwala na, tiwala, oo. Tiwala na. So, pero pag wala, talagang usisahin mo, ano? Ano ba to? Usong sore eyes ngayon. Titingnan mo yung mata. O kaya, tama, pwede na mag-ikot-ikot ka muna. Yung pinakamura, babalikan mo. Tama, okay? So, observation. Talagang dito ka magle-labor. Actually, baka hindi nga lang 60%. Baka 70% sa gugugulin mo sa observation. Now, sa outlining, paano nyo nakasedid? Sinong kwan? Gustong mag-define ng outlining? Kahit na kwan lang, hindi yung technical term. Kahit in your own words lang. EO. Ayan, EO. Ito ngayon, pag-aral natin EO. In your own words. Outlining. Sa inyong understanding, ano ba yung outlining? Medyo nakakantok tong oras na to kaya magkwekwentuhan tayo. Oo, critical to. Kaya magkwekwentuhan tayo. Outlining was. Sige. Okay, nandun yung structure. Okay. Tama. Okay, yun. Sino pa? Huwag mo sabihin yun na yun, ha? Ng message. Tama, organized. So, yung structure mo, tapos organize siya.
or yung sinasabi ng iba ay skeleton. Skeleton ng iyong message. Pero dito sa ating pag-aaral, ang i-outline natin is isang book sa Bible. Yan. So meaning, i-break mo yung book into pieces. Okay? Kukuha ka ng pang-chap-chap, igagano. Yung Bible, ipupunit-punitin mo yun. Pag nakita ni Moksa niya, pagagalitan ka niya. Anong ginawa niya sa Bible ko? Sabi niya. Okay? Breaking into pieces, what I mean is that, dito sa structure, okay, ito, kasi nandun yung word na structure. A structure, i-break mo siya into segment. Okay? Number 2 ay, sorry, ang number 1 pala ay section. Section, and then segment. Ito yung mga ino-observe kasi may kaugnayan sa observation to. Number 3, section, segment, and then titingnan mo yung mga verses, phrases, 5 words. Meron pa bang mas maliit dito? From malaki, section, segment, nandito yan, sa section and saka segment. Papaliwanag ko mo yan. Good afternoon. So, meron pa bang mas maliit sa words? Wala na? Wala na? Wala na, di ba? Meron pa? Importante ang punctuation sa pagbabasa. So, i-observe nyo itong mga to, especially dito, mga repetitive, no? O repeated. Yan. Repeated words and phrases. Bakit importante yung repeated words and phrases? Yung importance at saka emphasis. Yes, very good. So, yan. Ang tanong, paano natin gagawin yan sa isang book? Oo. Ayan. Okay. So, sections. Sa ating pag-outline, tingnan nyo yung sa manual ninyo, module, ang pinakaunang step na nandyan is to read and reread yung mga text or yung passages. Halimbawa yung Haggai, sinong nagbasa ng Haggai? Saka Malakay. Di ba isinend ko sa GC yan? Taas nyo ang kamay nyo, yung proud kayo na hindi kayo nagbasa. Nabasa na. Okay. Kailan yatang ano? Magpapakris ako, nahagay ah. Hindi, sige. Pero, basta ang importante dyan is to read and reread. Hindi tayo pwedeng if you are serious na student sa Bible, hindi ka tatama rin sa pagbabasa. Okay. How many translations saka mga paraphrase ang Bible ninyo? Sinong gumagamit ng more than one na translation na lang? Ganun na lang. ESV, NLT, saka NIV. Okay. Anong Tagalog? Yung gandang balita? Okay. Yung ang Biblia 2001, maganda siya. Ang Biblia.
Hindi yung lumang ang Biblia, mahirap ba tayo? Mahirap yung Tagalog. Pero yung magandang balita kasi medyo masyado siyang ano kasing tawag dito? Ano kasing term na inisip ko doon? Masyado siyang malaya yung kanyang interpretation. Ay yung pero maganda yon sa hindi sa study. Pag ginagamit mo sa semester message mo. Pero nag-study ka muna sa ibang group. Okay. Kasi, ba't ko natin tinatanong yon? Babasahin mo sa favorite na translation mo, let's say NIV, and then i-compare mo yan sa mga other translations. NLT, New Living Translation, maganda. And then, kasi paraphrase siya. Tapos sa Tagalog, okay? So, habang binabasa mo ngayon, ino-observe mo na, basahin mo muna whole, and then observe mo ngayon. Start to observe yung book. Pag ganito ka umatake sa Bible, hindi atake, literal. Kung ganito yung approach mo sa pagbabasa sa Bible, mag-iiba yung pananaw mo ngayon sa pagbabasa. Makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita dati sa scripture. Okay, ano pa yung mga i-observe? Yung segment composed of pwedeng isang chapter, pwede rin more than one. Pwedeng 2 chapters, ganyan. Sa segment, mga composed of verses, itong mga to, group of verses, no? Group of verses na related to each other. Ang kagandahan ng Haggai, na example natin, 2 chapter lang yan, at bawat chapter niya ay isang section. Kaya ang i-break na lang natin sa Haggai ay yung segment. Ano pa yung observe natin? Mga figurative language. Other than yung mga repeated na words or phrases, figurative language. Tingnan mo rin yan. And then sa prophecy, titingnan mo kung saan dun yung portion na narrative, saan yung portion na prophecy na siya. Kasi pag binasa mo yung halimbawa Haggai, may part doon na narrative and then may part na prophecy siya. Now, doon sa prophecy, ano ba siya? Predictive ba siya or didactic? Okay? So, ang pag-outline is para kang nanonood ng movie o series na yung section ay mga episodes. Tama ba? Episodes. Tapos yung segment naman ay mga scenes or mga scenario. Sa isang episode. Pareho ba to magkaiba? Oo, kasi itong scene, mga maliliit na portion doon sa show. O mga clips, ganyan. Yung episode naman, yung buong kwento sa isang, pero hindi pa siya yung whole story. Yan. Okay. So, i-break natin into episodes and scenes. Yung structure, yung isang book. At ito yung ating obserbahan, itong mga to. Bakit importante yung punctuation? Hindi na uso yung kasi ngayon eh. Hindi na uso yung telegraph. Pero sino nang nakarinig sa telegraph? Nakaabot pala. Sino nakaabot doon? Hindi yung telegram na ko na hindi telegram na social media. Oo. Nung panahon namin, kailan lang naman yun eh. Pag magpadala ka ng pan, ite-telegram mo yung gumaganon. Merong time noon,
sa US, kasi yung US, iba-ibang state sila eh. Merong isang preso na ang kanyang parusa ay death penalty. Tapos yung preso ay naka-schedule na bibitayin na. Meron lang hinihintay na isang bagay. Ano yon? Yung desisyon ng presidente para ma-absuelto siya. Ngayon, nagtelegrama yung president. Ito yung message na dinicipher nung nagtelegram. Yan. So, dinicipher nung kukuha ng telegram, tapos binigyan niya dun sa mayor. So, ang nangyari, ano ba ibig sabihin nito? So, tuloy ang bitay, di ba? Binitay ngayon siya. Binitay yung preso. After a month, dumala yung president. Hinanap niya ngayon yung mayor. Nasaan na yung preso na inabsuelto ko? Ha? Patay na po, sabi ng mayor. Bakit? Di nyo ba na-receive yung message ko? Na-receive ko, pero ito yung na-receive nila. Pero ang katotohanan, ito yung message ko, sabi ng president. Yan. So, simpleng punctuation, nagbabago yung meaning ng sentence. Kaya, importante yung punctuation sa okay? If you have your Bible, if you have your cell phone, open your Bible. Iba na ngayon kasi. Okay, buksan natin sa Haggai. Sinong may ibang translation? Tagalog and English? English, ano? NIV? Oh, good. Very good. Sige. Kasi NIV ang gagamitin natin. Sige, sundan nyo ha. Tapos habang sinusundan nyo, ay start observing. Tingnan nyo kung saan pwedeng ikat. Basta kada isang chapter ng Haggai ay isang section. Hindi, double G ba yung Haggai? Ayan, double G. So, Roman numerals ang section. Tapos pag segments ay ganyan. So, A, B, C, D. Pero, pwede namang numbers. Nasa sa inyo, wala naman siyang talagang rule. So, section 1 ay hanggang 20, ay 15, di ba? 15. So, 1 to 15. Ang Haggai chapter 1, 1 to 15. Yan ang ating section. Structure, section, segment. Yung pa. Lalagyan mo rin ng theme. Yan. Yung theme ay main theme. At saka yung theme ng section theme. And then segment. Okay. In the chapter 1, babasahin ko. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's
house. Then, the word of the Lord. Okay, so pwede nating i-break. Pansinin nyo, verse 1 and 2, meron siyang thought, di ba, na kanyang sarili niyang thought. Pagdating sa verse 3, nag-iba na siya because of the word then. Okay? Sa mga epistles, nakikita niyo tayong therefore. Mga ganyan. Yan, tinitingnan yung mga yan. Which means, ang unang segment natin ay verse 1 to 2. Okay. Segment ito ito ang ating section. Ito yung ating segment. I-break natin into segment yung 15 verses. Now, then the word of the Lord came through the ano yan, lalaki kasi ng letters eh. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it time for you yourselves to be living in your paneled houses? Pansinin nyo, yung verse 1 and 2, narrative siya. Ninanarrate nung sumulat yung nangyayari. It's more like an introduction kay Haggai. Okay. So yung verse 3, ito ay prophecy na itself. Okay. Starting ng verse 3. So meaning, ang second segment natin, mag-start sa verse 3. Ang tanong, hanggang saan? Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never. Ang tanong, pwede ba nating i-break? 3, 4, tapos 5. O ito ay isang thought nung kasama ng prophecy. Kasama siya. Sige. Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but you are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought. Ilan na yon? Ilang beses na yan? Yung give careful thought. 2. Okay? So meaning, meron siyang gustong emphasize. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see, it turned out to be little. You brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on people and livestock, and on all the labor of your hands. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, napansin nyo, biglang nagbago. Nag-iba na. Kanina, sinasabi yung thus says the Lord. Pagdating sa verse 12, sino na nagsasalita? Si Haggai. Sinabi niya si Zerubbabel. Parang ganun. Okay. Narrative ulit. So, verse 11, and then simula nito ay verse 12. So, nakikita nyo, napapansin nyo yung break niya. And then, Zerubbabel, son of Shealtiel, ewan ko paano i-pronounce, Shealtiel.
Actually, Shealtiel ito. Shealtiel. Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because of the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people: I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God, on the 24th day of the 6th month. So, todo na yon hanggang verse 15. Which means na sa section 1 ay meron tayong tatlong segment. And then section 2, parang nasa 20 verses yata tayo. Verse 1 to 20, 23. Okay, sinong gustong mag-try? Hanggang saan yung segment A natin? Yan. Saan mag-start? Siyempre, verse 1. Mag-start sa verse 1. Saan mag-end? Sige nga, basahin nyo and then, let's see. Hanggang saan yung segment A natin? Okay. Ha? Hanggang verse 5? Let's see. So, dito ay, so on the 21st day of the 7th month, uh, yung word na Lord dumating kay Prophet Haggai, ang sabi niya, speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, of Joshua, son of Josadak. And then verse 3, who of you is left who saw this house? How does it look to you now? Does it seem to you like nothing? But now, verse 4, be strong, Zerubbabel, declares the Lord, be strong, Joshua, son of Josadak. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit among you. Do not fear. This is what the Lord Almighty says. Kadugtong siya nung sinasabi ng Panginoon kay Haggai. Hanggang 9. So yung verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory. Verse 10, on the 24th, yeah. Hanggang verse 9. So, hanggang verse 9, which means dito, mag-start tayo sa verse 10. Yung iba po, nasusundan nyo? Yan. So, verse 10 hanggang